Sa Pilipinas, kapag may kasal, kadalasan ganito lang. May simbahan, may reception, may tita na umiiyak habang kumakanta ng Buksan mo, papasukin ako. tapos may isang ninong na lasing na agad bago pa matapos ang program. Pero sa Afghanistan, ang kasal nila hindi lang event, parang national holiday. Abay, mantakin mo ba naman? Minsan umaabot ng 1,000 katao ang invited. 3 araw na kantahan, sayawan na parang concert, at handaan na kayang pakainin ang isang buong barangay. Pero sa likod ng bonggang kasalan na ito, may tradisyon, may pressure ng pamilya, at minsan may gastusin na kayang magpabaon sa utang ang isang buong pamilya. Welcome sa Afghanistan, kung saan ang kasal ay hindi lang unyon ng 2 tao. Ito ay production number ng buong angkan. At sa dokumentary na ito, susundan natin ang isa sa pinaka-engrande, pinaka-magastos at pinaka-wild na wedding culture sa mundo. Sa Afghanistan, hindi lahat ng love story nagsisimula sa Facebook at sa romantic date. Dito madalas nagsisimula sa pamilya. Sa maraming Afghan families, ang kasal ay arranged or semi-arranged. Pero hindi ibig sabihin nito walang love. Ang ibig sabihin lang, pamilya muna bago kilig. Karaniwan ganito ang senaryo. May isang tita. At ang pakialamerang tita na ito, parang HR department ng buong angkan. May mental database siya sa lahat ng single sa kanilang bayan. Siya ang tulay, tagahanap, tagareto. Kapag nagustuhan ng pamilya ang potential bride, magkakaroon ng formal na pagbisita. Hindi ito casual, naaakyat lang ng ligaw at makikikape. Sa kanila, parang United Nations meeting. May tsaa, may nakahandang matatamis, may seryosong usapan at syempre may tanong na parabang nasa Rafi Tulfo in action. At ang groom na mukhang panabong, parang basang sisiw kunwari. Tahimik lang sa gedli, parang extra sa sariling love story. Kapag nagkasundo ang pamilya, ayos na, official na ang engagement. At dito nagsisimula ang selebrasyon at katakot-takot na gastos. Dahil sa kulturang Afghan, ang kasal ay hindi lang tungkol sa couple. Ito ay tungkol sa reputasyon ng pamilya. Kaya kapag nagpakasal ka, dapat engrande. Hindi pwedeng pang Jollibee lang ang bisita nila. Dahil ang rule nila, kung magpapaparty ka, gawin mo ng parang festival. Kahit buwisit mong kapitbahay, imbitado. At eto na nga, kapag papalapit na ang kasal, nagsisimula na ang kaguluhan. Dahil ang Afghan wedding preparation ay parang military operation. May checklist, may logistics, may budgeting at minsan o madalas may utang. Dahil maraming Afghan weddings ang umaabot ng $10,000 hanggang $20,000 o higit pa. Ibig sabihin, may higit kalahating milyon hanggang 1,000,000 piso mahigit. At kadalasan pamilya ng groom ang gumagastos sa malaking celebration, habang ang pamilya ng bride nagbibigay ng dowry at gamit sa bagong bahay. Para sa ibang pamilya, 1 buong taon nilang iniipon ang budget. Dahil para sa kanila, ang kasal ay 1 beses lang sa buhay. Kaya kahit mahirap, gusto nilang gawin itong pinakamalaking selebrasyon. Bahala na si Batman kinabukasan. Ngayon, pag-usapan natin ng bida ng kasal. Ang bride sa Afghan weddings ay parang princess sa fairy tale. Makintab na gown, embroidery at may pa-crystals pa. Ang bigat ng dress minsan parang may kasamang armor. Kung sa Pilipinas ang bride ay elegant, sa Afghanistan, ibang klase. Royalty level. Pero bago ang mismong kasal, may event na tinatawag na henna night. Ito ang girls' party. Ang bride at mga kaibigan niya
naglalagay ng henna sa kamay. Ito ay traditional design na parang tattoo. Habang ginagawa ito, may music, may sayaw, may tawanan. At minsan, ito ang pinakamasayang part ng wedding bago ang bembangan. Pagsapit ng wedding day, dito mo makikita kung gaano kalaki ang Afghan weddings. Ang venue hindi maliit, hindi function room. Ito ay wedding hall na parang concert venue. May stage, may lights, may sound system. Parang si Elias JTV na lang ang kulang. Isa sa pinaka-dramatic moment ang entrance ng bride at groom. Patay ang ilaw, biglang may music tapos spotlight. At lalabas ang bride at groom. Parang royal couple sa movie. Halos lahat ng bisita nakatingin. At syempre may video camera crew na mas intense pa sa movie premiere. Dahil walang Afghan wedding na walang documentary level video coverage. Kapag nagsimula na ang music, wala nang pipigil. Ang Afghan weddings ay kilala sa Atan Dance. Ito ay group dance na paikot-ikot. Habang umiikot ang dancers, lalong bumibilis ang music. At kapag dumating ang peak, parang dance battle sa kasalan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importante, ang pinakahihintay ng lahat, bembangan ng foods. Aminin natin sa kasalan, maraming bisita ang pumupunta dahil sa foods. Vilma Santos ang pormahan, Sharon na pag-uwian. At sa Afghan weddings, grabe ang handaan. Kahit masakit ang ngipin, mapapamukbang. Ito pa ang malupit sa mga ito. Sa Afghan weddings, seryoso ang photography. May dramatic poses, may romantic lighting. Minsan parang Bollywood movie poster ang dating. Matapos ang 3 araw na sayawan, bundok ng pagkain, 500 selfies at halos isang buong barangay na bisita, unti-unti nang nauubos ang ilaw sa wedding hall. Yung dance floor na parang concert ni Shakira, tahimik na. Ang mga bisita, nagbatsihan na. Yung mga tito na kanina champion sa sayawan, lakda na sa higaan. Ang bride at groom, nakaupo lang sa gilid. Pagod, tahimik, nagkakahiyaan. Dahil pagkatapos ng engrandeng kasalan, doon pa lang talaga nagsisimula ang totoong buhay. Ang tanong na naiwan sa hangin ay simple lang. Hindi magkano ang nagastos sa kasal, kundi kaya ba nilang tumawa na magkasama kahit wala na ang party. Dahil sa dulo, ang tunay na kasal hindi nasusukat sa laki ng selebrasyon, kundi sa lakas ng samahan pagkatapos ng kasiyahan. Sa Afghanistan, ang kasal ay hindi lang seremonya. Ito ay selebrasyon ng pamilya, tradisyon at komunidad. Isang paalala na kahit sa mundong puno ng problema, ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng pag-ibig at bagong simula. Kung nagustuhan mo ang dokumentaryo na ito, bossing, pindutin mo na ang like at i-share mo sa kaibigan mong mahilig sa kasal pero hindi pa kinakasal. At kung gusto mo pa ng mga kwentong ganito mula sa iba't ibang bansa, mag-subscribe ka na sa channel dahil dito sa Tito Jones TV, ang mundo ay hindi lang pinapanood, pinagkekwentuhan din. Shout out Bridge Paul from Dolores, 164 Pasay City, Taylor Ann na nasa Kazakhstan, at Acevedo family ng Agusan del Sur, Ruby Moreno na nasa Long Beach, California, Yan Suela from Boracay Island, Don Cerilla from Bacoor, Cavite, Carlo Paulo Fajardo ng Baritan, Malabon City, Sario Manabat ng Florida Blanca, Pampanga, kay Blanca Magada, Donald Mendivel ng Laguna, kay Fritz 07 at kay Ilonggo Farmer na nasa Crete Island. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.